if it were up to you, what's going to be in an operational sense or strategy towards China? Well, sabi ko nga, no, kasi sa totoo lang, no, sa aking experience diyan, kasi dati po akong naging operations officer ng Western Command. And ang dami ko pwede ikwento pero hahaba dito yung ano. Sa akin lang talaga, sa ngayon kasi, dahil aminin natin, we are militarily weak. So, etong nambubuli sa atin, ganun lang yung ginagawa, no? Pero, dapat sana, sabi ko, fast track natin yung ating Self-Reliance Defense Posture Program kasi dapat tayo, kaya natin manindigan na hindi tayo mag-rely pa sa mga kahit na sinong superpower. Dapat maging resilient tayo at kaya natin tumindig ng sarili natin. Sa ngayon kasi, wala tayong choice kundi pag binuli ka, maghanap ka rin isang big brother na nasasandalan mo. No? Pero yun nga, sabi ko, lahat naman ito pwedeng mapag-usapan. Wala pa rin magandang solusyon kundi diplomacy. Sir, I don't know if it's possible, no, but you have as supporters former military chiefs in the Philippine Coast Guard. Would you be able to probably characterize the sentiments of these former military, police, and Coast Guard chiefs in terms of or what they think about China? Definitely, hindi naman tayo titindig dito sa harap ninyo at hindi rin tayo susuportahan ng mga men in uniform kundi naman sila naniniwala sa ating posisyon dito. Matagal ho napabayaan niya. Natinig ko binanggit niyo yung Magna Carta for Women. Matagal na rin ako naghihintay ng Magna Carta for agricultural workers kasi tingin ko kailangan mo talaga yun. Ano plan niyo? Well, buti nabanggit mo, hindi sasama natin yan. Pag-aaralan natin, no? Kasi sa pag-iikot namin, napansin lang namin no? Na malaki talaga yung problema rin sa agrikultura. No? Una-una, sa pag-iikot nga namin, nakikita nga namin yung palay ko minsan, nasa kalye lang, di ba? Pagka mambot, minawalisan nila. So ano nangyari dito? Yung pala, wala rin silang mga post-harvest facilities. So marami talaga problema dyan na dapat matutukan natin at iayos. No? Kasi sir, sabi nga, kung magkakaroon ng pinakabiblia, yung Magna Carta, kahit sinong presidente umupo, kakampi po hindi, titindig yun eh. Ang agrikultura yung maapektuhan eh. Tama ho kayo. Yeah. Thank you, sir. What made you decide to run for Senate, knowing ang daming problema ng Pilipinas? And ano ang una-unang magiging agenda mo para sa mamamayan Pilipino? Ano po yun, no? Marami ho nagsasabi niyan na bakit nga raw po tayo tatakbo. Ano po, no? Sabihin na natin, nasa comfort zone po ako ngayon. Pero handa po akong iwan itong comfort zone na to kasi ho, nakikita ko yung ang laking problema natin ng ating bansa, no? Yan lang sa West Philippine Sea. Nakikita natin na dahil sa corruption na yan, marami naghihirap, walang kulang tayo sa trabaho, ang dami problema. Kaya nandun ho yung ating, sabi nga nila, yung pagmamahal ho sa ating bayan kasi hindi naman kayang tumpasan ng pera. Kung ang isipin mo lang, magpayaman ka lang o hindi po ako alis sa aking comfort zone. Yung katanungan yung ano ho ba ang pwede kong unang gagawin? Maniwala ho ba kayo na yun pong Magna Carta for Women? Bakit po ganun na lang po yung aking ganito kalapit ito sa aking puso? Kasi nakita ko po nung pagkabata ko kung paano naghirap yung mother ko na tinaguyod kami.
lalo nakita ko rin po yung aking may bahay, yung mahal ko na may bahay, kung paano ho niya pinaghirapan na itaguyod din yung mga anak ko habang wala ako, na palagi ho ako nasa gera. Nakita ko kung paano kahirap, paano dinaanan nila. Mas lalo na po yung mga namatay, yung mga tao ko na namatay, yung mga misis ho nila nagsuffer talaga, no? Kaya yun po yung aking malapit sa na isulong, Magna Carta for Women. Ang sunod ho doon siguro, sabi ko nga, bakit kaya ang dami naman scholars, no? May scholar si mayor, may scholar si senator, may scholar si congressman. Ang daming mga scholar, bakit hindi na lang yung panganay ng pamilya ang gawin nating scholar? Bawat pamilya may scholar. Kasi sa kultura nating mga Pilipino, yung kasing panganay, no? Doon natin inaasa lahat na manghihila sa atin sa kahirapan. Kasi sabi nga nila, ang education pa rin is the great equalizer. Sunod din, nakita ko dun sa mesa namin kanina, mga senior citizens. Sana ho, libre na sila sa hospital. Yung hospitalization ba? Kasi ano rin naman, no? Kung sasabihin nila, saan natin kukunin yung pera? Di bawasan lang muna yung binubulsa nila para naman ibigay sa tao bayan. Thank you for that. Napakarami po namin problema ngayon about sa balikbayan access to inform to all, sa media, at sa lahat ng mga tao. Ngayon po, na naka-attend ako dito sa inyo, I will dare to all OFW na mag-support po sa inyo for this coming 2025. Maraming salamat po. Ang pakiusap lang po sana namin mga OFW, Colonel, babalik-balik na po ako sa Senado ng ilang beses. Wala pa rin pong aksyon, pati sa Congress. Naglabas na po ng resolution number 950. Until now, wala pa rin pong investigasyon. Sana po, sa pag-upo nyo, mapansin nyo man lang sana kaming mga OFW sa problema ng balikbayan vaccine scam dito sa Pilipinas na walang action yung gobyerno ng Pilipinas. Maraming salamat po. Yan ho, masusubukan natin kung naandun na po si Colonel Carabino. Tanong ko lang po, kasi nag-aay kayo sa mababang ranggo at na dumandin po kayo sa kahirap ng mga operasyon sa kabundukan. Nakita niyo rin po kung paano naghihirap yung mga sundalo natin na maliliit ang ranggo. Sakali po maupo kayo sa Senado, anong tulong ang may bibigay mo sa mga sundalo natin hanggang ngayon nakikipaglaban sa mga FPA, PPNPA? So, umulan kumaraw, nandyan sila. Sirahin bota, yung uniforme, lahat. Marami na pong pinangako sa kanila, pero mukhang hindi na po napapansin yung mga sundalo natin na maliliit ang ranggo. At tama ho yung ano nyo, no? Yung obserbasyon na ganyan, pero sa atin na ano tayo kakilala naman tayo na nanindigan para sa kasundaluhan ng araw. Sabi nga nila na hindi man tayo nagpabaya. At kung tayo pala rin, no, sa Senado, siyempre pag sinabi mong i-modernize natin yung armed forces, hindi lang naman yung mga equipment nila, yung gamit, kundi pati yung moral nila, pati yung pangangailangan nila, dapat i-modernize mo rin. Balik po ako, Sir Kerubin. Tanong ko lang po yung, ano po yung take nyo or stand nyo dun sa WPS? Ano po masasabi ninyo, paano i-handle ng ating government yung sitwasyon doon? At kanina po nabanggit din naman yung POGO. Are you for total banning po ng POGO dito sa Pilipinas? Thank you. Yung sa unang katanungan nyo, yung West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea kasi hindi naman overnight yung naging hindi man nangyari yan
na overnight. It took several years, no? Para sabihin mo na iayos mo, hindi rin kaagad agad na pwede mo maiayos yan. Kasi sa akin, no, sa pananaw ko, yung problema cannot be solved militarily. Hindi rin pwede na masulba ito ng gaya na nagpapakalat na gera. Walang may gusto ng gera. At wala pa rin gaganda na paraan kundi sa diplomasya. Marami hong ginagawa sila ngayon na para iayos ito, no? Pero yung pakikipaggera, wala ho yan na ano, no? Pero sabi nga nila, tayo rin, dahil when push comes to shove, dapat handa tayo na depensahan ang sarili natin. Sa yung Pogo, ang sabi ko nga ho, nung araw ng kalayaan, sabi ko, magandang araw na kalayaan at sana makalaya na rin tayo sa Pogo. Tanong ko lang po, under what political party are you running po? Or are you running independent? Wala pa kaming napapag-usapan na party, although I'm still with the Nationalista Party, no? Pero baka ang tanong ninyo yung mga alliances or ano. Well, ako, ang tinututukan ko ngayon, no? Yung pangangailangan, kung ano yung mga ng sambayan ng Pilipino, kung ano ba yung gusto nila, ano ba yung pwede maitulong natin sa kanila. So, yung mga alliances, hindi ko pa darating siguro yan. Pero definitely, doon tayo sasama, doon sa mga tao na may parehas ng values natin at vision para sa bansa. Open po ba kayo na maki-alyansa sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ako po, open naman po tayo sa mga alliances, no? Kasi hindi nga natin malaman pa kung kasi yung party mismo, nagnanavigate din sila. So, sa ngayon, sabi ko nga, open po tayo sa kung sino yung kukuha sa atin.